Kita niyo yung Naked na palette? Ina-expect ko hindi ganito. Alam, namimiss ko na mag-bake. Like it's 2016. Contour na walang bukas. 2016 na 2016 to ah. Cut crease. Oh my gosh, hindi na ako sanay. 10-year difference. Hello everybody! Welcome back sa ating channel. Meron akong gagawin kasi matagal ko na itong pinagpaplanuhan. 2016 makeup, so dito sa side na to, versus 2026 makeup. Gusto ko rin i-compare kasi after all these years, ang dami ng pagbabago sa routine ko, especially yung mga nilalagay ko sa aking face. Maybe because iba na yung skin ko ngayon compared before, iba na rin yung trend ngayon. Ang daming reasons, ang daming factors kung bakit nagpapalit-palit. And of course, nandun din yung may mga products na available dati pero ngayon wala na. May mga products na mas nag-work sa akin before, pero ngayon parang hindi na siya nag-work sa akin. So, yes, napakaraming factors. Kita niyo yung Naked na palette? Yes! Buhay na buhay pa ang Naked palette. At hindi ko yan ila-let go kahit anong mangyari kasi very special sa akin to. Binigay sa akin to isa sa mga viewers ko before. Thank you so much. So, dito sa side na to, 2026 makeup, 2016 dito sa kabila. Let's start with 2016. Ano bang nilalagay ko? Wala pa akong anything on my face ha. Dati, sunscreen lang yung ina-apply ko sa aking face. Hindi ako nagmo-moisturizer kasi iniisip ko before, hindi ko kailangan ng moisturizer. I have oily skin. Sunscreen lang on this side. Ngayong 2026, before ako maglagay ng skincare product, magmi-mist muna ako. I'm using Dalba. Before makeup, after makeup, during makeup. Maliban dyan, maglalagay din ako ng serum. Malalagyan ako sa mata. Listahan ng mga produkto sa description box. Dati, hindi mo ko makikita nag-a-apply ng serum, ganyan. Ay, wala, te. Diretso tayo makeup, ganon. So, maliban sa serum, may moisturizer din. This is Standard Soul, yung pa rin naman, ang gamit ko. Isa sa mga natutunan ko over the years, na kapag nilalagay mo sa skin mo, more on puro mattifying, ganyan, the more na nagko-compensate yung skin natin to produce more oil. Ngayon, na-realize ko na mas maganda talaga na nagsi-skincare ka, nagsi-skin prep ka, para mas maganda yung makeup mo. I'm telling you, mas maganda talaga yung magiging itsura ng inyong base buong araw kapag well-prepped ang inyong skin. Actually, yung gagamitin kong sunscreen is a tinted sunscreen. Magbubukas ako ng bago dahil naubos ko na ang aking Hikari tinted sunscreen. May reason kung bakit matagal na itong nagte-trending. It's really good. More on skin tint and tinted sunscreen talaga ginagamit ko ngayon. Compared dati, puro foundation. Ang tinted sunscreen kasi, meron siyang added benefits for your skin. Kaya, tsaka pang everyday talaga siya, Gamit ko, daliri lang pag nag-a-apply. Actually, best tool talaga. Daliri, guys, ha. Kahit ano pang mga lumalabas ngayon na bagong mga tools to apply your makeup, pagdating sa tinted sunscreen, fingers. Nakakatulong yung warmth ng fingers para mas maganda yung lapat niyan sa iyong skin. Tsaka bet ko yung skin ko lately, ayoko siyang takpan, sa true lang, alam niyo yun. Tsaka gusto ko yung nakakahinga pa rin yung skin ko. So kahit na may mga blemishes dyan, it's okay as long as, yan kasi yung in ngayon Yan yung trend ngayon, hindi na yung masyadong plakado talaga. Unless for events or pictorials. Pero for everyday, okay lang yan. Mga minor imperfections dyan sa skin, that's normal. Kahit na kalahating araw, tapos i-reapply ko siya, walang problema. Ang ganda na itsura ng Hikari Tinted Sunscreen on my face. Okay, as you can see, diba, mas naging radiant yung itsura on this side compared on this side. Kaya love na love ko talaga tong Hikari. Noong 2016, foundation girl talaga ako, Jai. So let's do that. Let's apply my foundation. I'm using L'Oreal Infallible. Alam niyo naman ako, favorite ko talaga yan dati. Not anymore kasi hindi na ako pala foundation ngayon And then, I will blend that with my Blendy. 2016, 2026. So, nasa sa inyo na yan, no preference. Pero, ngayon, mas preferred ko to. Kasi, wala lang, mas gusto ko yung nakikita yung skin. So, next is kilay. I will be using Absidy, yung favorite ko on this side. Brow gel. Maglalaminate ako ng brows. Hintayin lang natin siya maging tacky ng konti. So, ganyan ako magkilay right now. Alam niyo, sa totoo lang, mas madali yung 2026 ko na kilay routine compared dati. Kaya hindi ko alam kung paano ko siya magagawa ngayon, dahil hindi na ako sanay. But,
will try my best. Actually, ito okay na sa akin to eh. Ganyan lang. Pero tatapusin ko siya with Colorette Brow Dream Duo. Ida-drawing ko yung mga buhok sa kilay. Pag may mga empty spaces lang naman. Tapos na. Ganun kadali. Yung 2016 kilay ko, handa na ba kayo? Ang gagawin ko is ilaline ko lang muna. I'm using Colorette Brow Bestie 2-in-1 Life Proof Brow Pencil. Okay, ang gagawin ko is i-outline ko muna siya. So, draw dito sa baba. Okay, hanggang dito sa dulo. And then sa taas. Ayan. Pag na-drawing ko na siya na ganyan, yung outline, saka ako ngayon i-fill in sa loob. Hindi ako naglalagay dito guys ha. Dito ako nag-start sa gitna. Kasi dapat lighter to, diba? Ito yung highlight ng 2016 talaga dati. Yung kilay na, grabe. Sobrang drawing. Wala ko ng spoolie and then let's brush. In fairness, ang ganda ng gawa ko. Ina-expect ko hindi ganito. In fairness, ang ganda ng gawa ko sa kilay ko ngayon. Next, let's apply concealer. Get ready with me. Gamit ko. Ganito ako mag-concealer dati. Ganyan, dai. Tapos may concealer din dito sa ilalim ng kilay. Kasi lilinisin natin yan. Lahat na nakikita ko na gusto kong lagyan ng concealer. Nilalagyan ko. Dito. Lalagyan din ako ng concealer sa nose. Pero mamaya na. Dito sa baba. And then let's blend. Ang shade ko pala is almond. Then lilinisin natin tong nasa baba ng kilay. Grabe no. Ang komplikado ng kilay ko dati. So that's our concealer dito sa part na to. Pero magko-concealer din ako on this side. But, ganito na ako mag-concealer ngayon. As in, konti lang. Ganyan lang. Yes. So, makikita niyo yung comparison. Tingnan niyo kapag marami yung in-apply ko, oh. Ito, konti lang. Ito, halatang halata yung fine lines ng under eye ko dito. Mas bet ko pa rin to. Before anything else, bago ako mag-set dito, mag-spray muna ako ng Dalba. Habang nakikita kayo, wala akong ginawa kundi mag-spray niyan. Pero, back in 2016, wala. Diretso tayo sa pagsaset niyan. Isa-set ko yan. At hindi lang basta set. Bake ang gagawin natin. Ala, namimiss ko na mag-bake. Let's bake. At saka kailangan yung pag-bake nito talagang bake na bake, you know. Yan. Yung mga ganyang level ng dami. Tapos, ibibake ko na rin yan, buong face ko. Ibababad ko lang yan siya hanggat gusto ko. Eto, dust lang yung gagawin ko sa pagsaset. As in, sobrang ganyan lang. Konti-konti lang ganyan. Nakalimutan ko yung contour. Let's contour. Okay, habang nagbe-bake ako dito sa kabila, magko-contour na tayo on this side before ako maglagay ng setting powder. So, contour like that. Konti lang ako mag-contour. Very kalmado lang, you know. And then, usually gusto ko sponge yung ginagamit kong pang blend. So, ganyan lang dito and then dito. And here, of course, konti lang. I will use Arcadia Beauty Soft Bronze. I love it. Ito, mas marami akong ina-apply na bronzer compared sa contour. Dito sa kabila, i-blend out na natin tong aking binake before tayo contour. Hindi ako nagbo-bronzer dati. Talagang contour lang. And mas heavy ako mag-contour dati. So, let's contour like it's 2016. Let's blend. Ayan, ganyan ako mag-contour dati. As in, sobra. Parang contour na walang bukas. Ganun labanan. Lalo na sa nose. Dito, meron din naman tayo. Pero konti lang. Hindi na siya ganun ka-heavy yung ginagawa ko. Unlike before. Sa blush, ngayon 2026, very light na lang ako mag-blush. Pero, more yung parang sunburn, yun na yung aking favorite way of applying my blush. And trust the process. Alam kong mukhang napakadami niyan, te. Trust the process, i-blend natin yan. Ngayon, mas na-enjoy ko yung blush ko ng ganito. Whereas, noong 2016, hindi ako gumagamit ng cream. Kasi I have this thinking na kapag naglagay ako ng cream, mas mabilis akong mag-oil up. But ngayon, no. Hindi na ganun yung thinking ko. Kasi pag may cream ka sa ilalim, tapos pag pinagpawisan ka, nag-blot ka, andyan pa rin siya. I will use Absidy in the shade Enchanted. Just in case hindi ko ma-mention pala yung produkto ha, check out the description box. Okay, dun ko ilalagay. Tapos magsasmile akong ganyan. Tapos from here, paangat. Kasi pag ganon ako dati mag-blush eh. Ganda talaga nito. May blurring effect talaga siya. Ganda. Absidy. Wait lang, ayusin natin to ha. Kasi nga cream pa lang yung nilagay ko. And may area sa skin ko na hindi nakakapitan ng blush. So, let's fix that. Kunin ko yung powder ko. Clean ko lang yung paligid para hindi siya mukhang sabog lang at mukhang tinapa lang dyan. Eto na tayo. Eye makeup. So, let's get the Naked palette. 2016 na 2016 to ah. Kukunin ko si Virgin. You know, as a virgin. Ilalagay ko muna siya sa buong eyelids ko. Siya yung base. And then, let's use Buck. Huwag ko nang sabihin kung anong shade. Basta maglalagay ako ng darker shade of brown dito sa outer area ng aking eyes.
ang aking talukap. Isa-swipe ko na siya dito for the transition. So, dito muna ako magko-concentrate. And then, I will intensify. Maglalagay ako ng darker shade. Na-miss ko yung ganito-ganito natin Kunin natin yung concealer. And then, cut crease. Lalagay ko lang siya here. And then, open eyes. Ayan. Diyan ko kasi malalaman kung hanggang saan yung magiging cut crease. And then, let's get a brush. And then, maglalagay na ako ng light na shade here. Ayan! Perfect. And then, kung ano man yung natira dun sa nilagay natin dito sa outer corner, ilalagay ko siya dito sa baba. And then, syempre, hindi pwedeng mawala ang highlight sa ilalim dito sa brow bone. Yan talaga yung kukumpleto dyan, te. So, ngayon 2026, hindi na ako masyadong naglalagay ng eyeshadow. Sometimes, kung ano yung nilagay ko na blush, isasama ko na rin siya dito. But, today, let's do something extra naman. Wag naman puro ganun na lang, no? I will get itong Vice Cosmetics Stargaze Eyeshadow Duet in Stellar. Ang ganda nitong brown nito dito. Ilalagay ko siya all over the eyelids. And then, ibe-blend ko lang siya. Very simple, very demure, very mindful. So, ayan. Tapos na yung ating eyeshadow. Yan lang siya. Ngayon, 2026, pansin ko talaga, less is more talaga sa akin. Eyeliner. 2026, sabi ko nga, less is more. Konti lang talaga. Nag-eyeliner ako pero sa dulo lang. As in, parang nagmukha lang siyang shadow. Ganon. Ganon yung effect. And I'm using a black eyeliner pencil. Lucky Beauty pala to. Yan. Ganyan lang. Naka-concentrate yung eyeliner sa dulong part lang ng aking eyes. And then, hihilahin ko lang to. Kuwala ko ng smudger brush para medyo magmukhang natural effect. Okay? Ganyan lang. And besides, nakakatulong to para hindi kumalat yung inyong eyeliner. Parang tinatanggal niya na kasi yung excess na product. So, hindi siya magbe-bleed. Ganyan. Yan. Perfect. Nung 2016, ganito naman ako eyeliner. Mag-start ako dito. Oh my gosh, hindi na ako sanay. Kailangan ko ng concentration dito, mga sis. And then, tungkil kung tungkil talaga. Lash curler. Mascara. Before ako mag-apply ng falsies. Syempre, 2016, hello, hindi pwedeng walang falsies nun. At saka mga falsies nun dati, yung traditional, yung band, yung may band, yun. Wala pa yung magnetic lashes. Wala pa yung cluster lashes. After natin apply yung lashes, let's tight line. Hindi pwedeng mawala itong pagta-tight line ko. Kahit dati, it's a must. Very 2016 talaga ang ating look. Sa kabila, magnetic falsies. Siyempre, no, iba na ang teknolohiya ngayon, Kaya gulat na gulat ako nung nagkaroon ng ganito. Sabi ko, hindi ako naniniwala na magtatagal siya, na okay siya. But guess what? Lagi ng magnetic falsies yung ginagamit ko. Okay, I'm using Mason. Ito yung pinaka-perfect for my eye shape. Hindi ko alam kung paano basahin. Canelay? Basta yung number 4. Mahirap lang siya sa umpisa kasi kailangan mo sanayin yung sarili mo paano mag-apply. Pero once na makasanayan mo na, easy na lang sa'yo ito. Let's apply. Oh, diba? Day, ang hirap nito. Ikakat ko pa siya. Kailangan sukat na sukat siya sa aking eyes. Tapos, hihintayin ko pa maging tacky yung glue bago ko i-apply, bago ko ilagay dito. Tapos, kailangan maayos yung pagkakadikit. Whereas sa magnetic, ganun lang. Diba? Technology. Ibang klase. Wait, maglalagay lang ako ng mascara sa lower lashes, okay? Nung 2016, ganito ako mag-highlighter. As in, maglalagay talaga ako dyan. Umaabot pa yan sa visible pores ko, no? Ngayon, hindi na ako naglalagay ng ganyan, day. Kasi, yung glow ng skin ko, siya nang bahala dyan. Ganun pa rin naman, naglalagay pa rin ako sa tip ng nose. Dati, naglalagay ako hanggang dito. Pero ngayon, yung part ng ilong sa gitna ng mata, dyan ako naglalagay ng highlighter. And then, dito sa tip ng nose. O yun, 2016, puro matte liquid lipstick ang sikat na sikat nun. So, gagamitin ko Maybelline Superstay Matte Ink in the shade Delicate. Okay, sa kabila, lip tint. Syempre, kung tama yung hula nyo kung anong i-apply ko ngayon 2026, I'm using Arcadia Beauty Daily Dewy Tint in the shade Fleur, my favorite. Sa setting spray, wala namang pagbabago. Nagsiset pa rin naman ako. So, yeah. Let's set this smoke up. Dazzle Me, Get a Grip, Oil Control Matte Setting Spray. 2016, 2026. Uy, na-miss ko yung gawin yung makeup ko ng ganito, Na-miss ko yan. But anyway, so that's my 2016 versus 2026 makeup routine. Makeup routine! Hindi ko alam kung anong tatawag ko dito. Pero gets nyo na 10-year difference kung paano ko ina-apply yung makeup ko noong 2016 versus
today. What do you guys think? Nagka-comeback na rin to, yung ganitong eye makeup look ha. In fairness, pati yung kilay in fairness, hindi ko ina-expect na magiging maganda yung pagkakagawa ko ha. But I like this. Ito kasi yung pang everyday ko talaga. You know, both looks good. Yun naman ang importante. Alright, so yun lang guys. Maraming salamat. Sana na-enjoy nyo itong video na to. At kung don't forget to thumbs up. Kung meron kayong ideas for our next video, please comment. Ayan. Kung meron kayong request for review, go ahead, gora lang. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Aunt Cutes. I will see you again on my next one. Bye! When my days end, I must just fall.